Magandang gabi po. Ngayon na-discover ko po na sinabi ni Dondon Patidungan na siyang napaka-credible credible na testigo ay may tinuro sa isang pulis na siyang Berdugo, hari ng Berdugo. So ngayon, bago natin siguro tatalakay yan, ay nais kong nais ko muna idiin na ang tinatawag na batas ay dapat sundin ng lahat. Ang tanging paraan lamang po na walang awayan, walang patayan, walang anarkiya, ay kung ang lahat ay susunod sa batas. Ang problema, marami po sa ating mga kababayan, ang dahil lamang galit sila kay Bongbong Marcos, galit sila kay Duterte, galit sila kay Sara Duterte, galit kung kani-kanino, ay hindi na nila kayang tanggapin ang batas kung nagkakataon na yung batas ay kumampi sa taong kinamumuhian nila. Yun. Ibig sabihin, dalawang uri ng Pilipino po sa pagdating sa mga loyalista. Loyalista na galit, loyalista na nagmamahal sa politiko. Nais ko palang pasalamatan si Ma'am Kitty yan sa Amerika. Yung suggestion mo sa akin na laging inom ng maraming tubig ay sinunod ko. Mukhang gumanda. Mukhang gumanda yung gumanda ang bowel movement ko at mukhang lumit ng konti tiyan ko. Salamat sa marami pala. Maganda pala yung resulta ng maraming tubig iniinom. So, dito naman, ang pag-usapan ko, sabi ko, unang-una kong hinahabol sana lahat ng Pilipino ay sumunod sa batas. Ang problema kagaya nito, bago ko magtatalakay dun sa pulis na problema, nagkataon na yung batas ng impeachment ay kumampi kay Sara Duterte. So, kinampihan ko ang batas. Alam mo, marami akong mga subscribers na anti-Duterte na wala na. Umalis na sila lahat. Kaya iyan po, rason na hindi ako makaabot-abot hanggang 100,000. Kaya nga, ambitahan niyo po yung aking mga kaibigan niyo na sumali dito sa ating kasi dito lang kayo makakita ng channel na wala tayong pakialam pero ididiin ko talaga batas. Wala na akong pakialam kung kanino kakampi. At nakita niyo naman, ayaw naman ko magmamayabang. Sa umpisa pala ng impeachment, sinisiguro ko na madidismiss. Ano nangyari? Pumanig sa akin ang Supreme Court. Na-dismiss nga. Kasunod, sinabi ko na ang Senado ay babasura na yung impeachment. Ano nangyari? Binasura nga. Kasi po, ang sa aking pag-iisip ay hindi po ako kargado sa utak. Kagaya ng, halimbawa ko na, tulad ko na lang si Fiscal AJ na nag-challenge sa akin. Kaibigan Fiscal AJ, magkaibigan tayo. Huwag ka mag-alala. I will always be your friend. Kung uuwi ako ng Mindanao at dadaan ako ng Samar, gusto ko daanan kita at magkape tayo dyan sa Samar o sa Leyte man. Na sinasabi niya na hindi at walang karapatan si Sara Duterte na bigyan ng due process. Sa oras na yung impeachment na reklamo ay napirmahan ng isa sa bawat 3 na congressman. Kasi sabi niya sa Article 11, Section 2, Paragraph 4, nagsasabi na if the resolution or complaint for impeachment is filed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, the same shall constitute as the article of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi ka naman nakalagay doon sa
batas na yan na may due process para papaliwanagin pa. Pero sabi ko nga sa kanya, kung hindi natin ipapalagay, parang naniniwala na ako sa iyo. Kasi nakalagay din po sa Section 3, Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched or the persons or things to be seized. Pag persons to be seized, ibig sabihin to be arrested. Halimbawa, nagkamali yung judge dyan. Wala na bang due process? Hindi ba kailangan na nabigyan ng pagkakataon ng inaakusa na magpaliwanag? So, ganun po, due process. Hindi naman nakasulat ang due process dyan. Pero bakit ang practice sa mga korte, pinapaliwanag ang akusado? Pagdating naman sa kinakasuhan ka sa piskal, pinapaliwanag ka rin. Pinapasahan ka na sa pina. Sa lahat na ng aspeto, pag tumakbo si Eric Silvester Tulfo, tumakbo pagka-senador, American citizen siya, wala naman nakalagay doon sa Section 6, Article 6 ng Constitution na nagsasabi na walang sinuman ang maaaring mahialal na senador kung hindi siya Filipino citizen na natural born. Wala ring due process na kalagay dyan. So, ang ibig sabihin, hayaan na lang natin si Tulfo na uupo bilang senador at hindi na pwede i-contest kasi wala naman nakalagay due process. Okay, hanggang dyan lang muna ako. Pinupunto ko lang yung mga ugali at yung mga Pilipino. Marami po sa atin ang siguro, tataas siguro yung maturity natin. Kagaya sa Amerika, kagaya sa Canada, na wala silang pakialam, hindi sila masyado nakatingin sa kung sino namumuno, kung mahal nila o hindi. Kung hindi, nakatingin sila kung maayos ba ang pagpamalakad. Okay? Kagaya niya, may nakausap ako si Temi. Canadian citizen pero Pilipino siya. Siya po'y Bisaya. Sabi niya, kaya pala nag-resign si Justin Trudeau na Prime Minister ng Canada. Kasi magalang, unang-una mga magalang ugali ng mga politiko sa Canada. Nalaman niya na hindi na siya gusto. Naramdaman niya lang na hindi na siya gusto ng mga tao, butante. So, ang kagandahan kasi po sa Canada, which is also the same in United Kingdom, at sa Australia, ganun din. May mga partido-partido, pero party list ang tumatakbo. Hindi kagaya sa atin na kada distrito party may kandidato, kaya nagkaroon ng politiko na tinatawag na political dynasty. Okay? Pero sa kanila, sa Canada, ang kandidato lamang po, Pastor Rodi Rabi, Kabsat Romel Garcia, ang kandidato sa Canada ay partido. So halimbawa, ilang partido, 4 ang tumatakbong partido. Pag ang isang partido ay nakakuha ng boto na 50%, kalahati ng kanilang party list ay uupo na congressman. Ang kasunod na partido, kung ilan ang porsyento, yan ang uupo. Mas maganda siguro ganun sa partido tayo nakatingin. Ganon din ang alam ko sa London. Correct me if I'm wrong. Ganon din po sa Australia. Kaya po, hindi masyado madugo ang awayan ng pamilya por pamilya dun sa lugar na yun. Dapat siguro sundin natin ganon. Sumunod kasi tayo sa US system na kada distrito may congressman, may mayor. Okay, so much for that. Punta tayo ngayon kay Colonel Orapa. Sino ba si Colonel Orapa? Si Colonel Orapa po ay bata pa siya. Si Colonel Orapa po ay ayon sa aking intelligence na gathering, pero aking pag-i-confirm, ay isa sa mga main player nang nangyari ng war on drugs. At dahil sanay na siya pumatay, kinuha siya ngayon, sinweldohan siya ni Atong ang 2 milyon kada buwan. At mula nang pumasok siya, ay
ang mga sabungero na nawawala ay dinadala mo na sa farm ni Atong Ang at doon papatayin. Tinatanggalan ng laman loob bago itatapon sa lake. So ngayon, si Colonel Ryan Urapa ay dinala siya dyan ni Colonel Jacinto Malinaw Jr. Si Colonel Jacinto Malinaw Jr. ay isa rin mga war on drugs na mga veteran yun. Ay kumpare siya ni Engineer Cesar Salazar. So close friend siya. Si Cesar Salazar naman ay close friend din ni Atong Ang na siyang isa sa mga kasapi ng Alpha Group. Ang Alpha Group ay naghati-hatian na sa kumukuha sila sa mga 70 million kada buwan. So kung ano man ang kanilang papel sa buhay dyan sa loob ng sa isabong, malaking papel, hindi naman sila bibigyan ni Atong ng 70 million kada buwan. At tinuro na rin ni Dondon Patidungan na si Lieutenant General Junel Istomo ay nung siya ay kasapi rin pala siya ng Alpha Group pero libing lubog. Hindi halata. May pangalan siya ginagamit para sa kanya. At ang pangalan ay si Bernie Tacoy na siya mayor ngayon sa Samar, sa Leyte. So marami sila, si Attorney Caroline Cruz na binabanggit din at binabanggit din po si Erwin Tulfo. Kasi dahil nga malapit siya kay Atong Ang. Lalo na si Gretchen Barreto. At talagang konfirmado. Ito naman ang papel nitong mga walang hiya na mga matador na to. Matador ba tawag natin? O berdugo. So hari isa ng berdugo kung tawagin natin. Si Colonel Ryan Urapa. Na nang mulang dumating sa buhay ni Atong yan, siya lang ang pinakamataas na sweldo galing kay Atong. 2 milyon kada buwan. Bakit 2 milyon kada buwan? May rason yan. At bakit si Colonel Jacinto Malinaw Jr. ay 200,000 a month lang sweldo? Ano meron kay Colonel Ryan Urapa? Ang kanyang katindi. Walang awa kung pumatay. At siya mismo kumakamay. Siya mismo ang kumakamay, sabi nila doon. Bago niya itapon sa lake, sinisiguro niya na patay ang tao na gusto na patayin. Tapos, sino-sino ba itong mga taong patayin? Mga sabungero. Ang mga sabungero po ito, base po sa presentasyon mismo ni Atong Ang, ay ito baga nagtutupi sa kanilang derby. Ang derby kasi, na ni Atong ay tuloy-tuloy araw-araw nangyayari mula nung magkaroon ng isabong. Akala mo ang derby ay kuminsan na may 6-cock derby, 3 araw, pambihira yan. Pero ngayon, ng panahon ng COVID, araw-araw na. May sarili na lang silang studio. Hindi sila gumawa ng arena na mayroong roida. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Kumita sila dyan ng kumita. Ngayon, pag may nag-tutupi, napapansin nila ay maraming bumabagsak ang taya. Kasi ang plataforma ni Atong, pag maraming tumaya, parang nagtong lang siya. Taya sa wala, sa meron. Nagkasubukan ang kada sultada. Usually may umaabot 1 milyon kada sultada. Umaabot yan kuminsan 200 na sultada sa isang araw. 24 hours, 24/7. 24 hours a day, 7 days a week, tuloy-tuloy. So kung isang araw ay 150 na sultada, ang taya, ang gross na taya sa wala laban sa meron, ay umaabot po ng mababa na yung 1/2 milyon. So sabihin natin na average po 1 million. 1 million times 150 ang gross, so 150 million a day.
So 150 million a day, kukunin mo 5%. 5% ang tong. So yung 1 million, sinasabi ko 1 million a day, 1 million ang kabila ang meron, 1 million ang wala. So kumbaga 2 million ang gross ang babanggaan. So kung may manalo, sigurado manalo o tabla, kahit tabla panalo, may kukunin pa rin 5% ang kada sultada. So what is 5% of 1 million? 50,000 pesos kada sultada. So times 100, that's 500,000 pesos. So ibig sabihin, halos 1 milyon isang araw ang kinikita sa tong lang. Wala pang kinikita sa, hindi pa binibilang ang kita sa iba. So may mga ibang pamamaraan pa ng pagkakitaan yan. So ngayon, lumalabas na yung mga tsupi daw, bumabagsak ang taya ng mga mananaya kung magsususpetsa sila na may dayaan. So because of that, na-illustrate na sabi ni Atong, kapag pabayaan natin ito, masisira ang negosyo. Sinasabi niya na maabot ng 100 million ang kiyang kanang nawawala sa kanila nang dahil naman sa mga nandaya ng mga QP. May iba naman na ginagalitan ni Atong Ang na yung tinatawag na mirroring o cloning. Yung kanyang palabas sa naisabong ay kinukopya, sinasabay na live nung iba. So magsabay-sabay, nagpapataya din yung kumukopya, dire-diretso din siya. So ang pataya doon sa mga nagkuklon ay sa kanila mapupunta. Kumikita din ang kadaang-daang milyon din. Kaya, kung titingnan naman, sobrang galit talaga ni Atong. Sa sobrang galit niya, kailangan mawala yung mga taong ito. Kasi kung hindi mawawala, kakainin siya at hindi na sila tatabo. Kaya, it is for that purpose. Kasi bihira lang ho ang tao na willing gumawa ng pumatay ng tao. Kaya, nakilala ngayon si Colonel Ryan Orapa. Mula na dumating si Colonel Ryan Orapa, sabi ni Dondon Patidungan, nagsimula ng mga brutal na pamamatay. At lahat po ng mga suspitsado na nagtutupi ay doon po pinatay sa farm ni Atong Ang, malapit sa Batangas, malapit sa Taal. Kaya yan ang rason kung bakit sa Taal sila nagtatapon. So 2 million kada buwan ang binibigay kay Colonel Ryan Orapa. At 200,000 naman pesos ang binibigay kada buwan sa kanyang body na Colonel Malinaw, na siya rin nagbinitbit lang siya ni Colonel Malinaw. At ano pakilala sila kanila kay Atong Ang ay si Engineer Celso Salazar. Kasama din yan si Eric De La Rosa. Hindi naman kamag-anak ni Bato De La Rosa yun. O ngayon, titingnan natin ang video. Sino si Orapa? Ang matindi pa dyan. Na dahil sa wala na pong nagtutupi, naubos na, pinatay na ni Ryan Orapa, ay binigyan ng gantimpala ni Atong si Ryan Orapa. Una, tuloy-tuloy ang sweldo na 2 million naman. Pangalawa, ibinigay sa kanyang kontrata na POB Security Agency na kuno pinapatakbo ng asawa ni Ryan Orapa, ang kontrata na magbibigay ng security guards sa lahat ng mga sabungan ni Atong Ang. So, ito po yan. Papakinggan natin. Dito natin, binalikan ko lang yung investigasyon noong nakaraan kasi maraming hindi nakinig dito sa investigasyon ni Bato eh. So, dito natin makikita. Pakinggan natin yung investigasyon ni Bato noong April 18, 2022 pa. Tagal na. O ito. Ayun pala, bago ko ipagpatuloy, nais ko lang, in fairness ka Bato, nais ko lang sabihin, marami kasi nagdududa na si Bato ay sinadya niya kuno na hindi ituloy mga investigasyon. Actually, mag-election na yun, April 2022, at dahil sa kanyang investigasyon, tinigil ni President Duterte ang isabong noong May 3. So, in fairness naman kay Bato, yung kanyang Senate Committee report ay nagresulta sa pagsampa ng kaso laban sa mga 6 na security guards
kasama dyan si Dundon Patidungan na kinasuhan sa pagkawala ng mga sa Manila Arena ng mga tao. 6 na tao yun. At nagdulot din yan sa pagsampa ng kaso para sa laban sa mga pulis na tanggal ng 3 pulis na si PO1 Navarrete, si Sergeant Paghangaan, at saka si Sergeant Brosas na tao ni Colonel Rogart Campo ay natanggal lahat na sila po ang dumukot kay Ricardo Jun Lasco Jr. mula doon sa subdivision niya sa San Pablo City. So ito na ngayon, pakinggan muna natin yung na mulang Senate investigation. Ng abduction ni John Ver Francisco and Frank Tabaranza. Anong kumpisa sa Can you give us a background there? Mr. Chairman, we have not yet completed our investigation. We have not yet completed our investigation on this matter, Mr. Chairman. During the previous hearing, sabi nung asawa na kayo daw ang nagbigay ng idea sa kanila about doon sa dalawang hinahanap niya, yung si Manyo Brothers. Wala, hindi ba kayo ang nagbigay sa kanya ng idea about the Manyo Brothers? Mr. Chairman, the agent on case is here, no? But I haven't received any reports on the. Ito si Orapa. Okay. Regional holding and account. Details as of now, Mr. Chairman. During the previous hearing, sabi nung asawa na kayo daw ang nagbigay ng idea sa kanila about doon sa dalawang hinahanap niya, yung si Manyo Brothers. Wala, hindi ba kayo ang nagbigay sa kanya ng idea about the Manyo Brothers? Mr. Chairman, the agent on case is here, no? But I haven't received any reports on this official report on this matter, Mr. Chairman. Atty. Galicia, hindi ganong maklaro yung pwede mong tanggalin. Meron naman tayong harang sa sides. Okay. Yes, Mr. Chairman, we have not, the agent on case has not yet submitted a report on this matter. So being the chief of the NBI Anti-Illegal Drug Task Force, you have no idea as of yet paano may kunik itong mga tao na ito, yung dalawang Manyo Brothers na nakakulong? Wala idea? No specific details as of now, Mr. Chairman. Okay, thank you. Hintayin na lang natin magdating yung dalawa. Andiyan na? Okay. Okay. Dito na tayo kay So Ricardo. dito sa RDEU, Dito kay ang Orapa. chief ninyo ngayon is Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Am I correct? Yes, Honorable Chair. Yan si Ryan Orapa. Pwede mong may kwento sa amin paano ka napunta sa RDEO at saan ka nanggaling previous assignment before RDEO? Honorable Chair, I'm currently terminated March 25, 2022. Yan siya. And Yan ang reassigned Verdugo. currently at Regional Holding and Accounting Unit of NCRPO. But I take post November 22, 2020 as the Chief Regional Drug Enforcement Unit NCRPO, Honorable Chair. So by the way, ito si Orapa kaya natanggal sa pagkapulis. Tinanggal siya na Polcom. And prior to my assignment to RDEU, I was designated, dated October 22, 2018 as the OIC and eventually the Acting Chief Intelligence Unit of Laguna Police Provincial Office up to November 17, 2020, Honorable Chair.
2018 to 2020. You're the chief PIB ng Laguna PPO. Yes, sir. 2018 to 2020. Then after that, nag-RDEO ka na ng SRDO. Yes, sir. May allegation yung asawa nung nawawala na si Janber Francisco na yung kumuha ng kanyang asawa at saka yung kanyang driver ay taga-RDEO ng NCRPO. Do you confirm this or you deny this allegation? We totally deny such allegation, Honorable Chair. Anyway, I can give my further questioning after andito na yung Manyo Brothers dahil sila yung nakukunik doon eh. Sila yung nagtuturo sa inyo according to the wife na kayo ang kumuha at kasama daw silang dalawa na kumuha nung dalawang missing. So hintayin natin yung dalawa. Sila yun kasi napatunayan na ngayon siya talaga ang pumapatay sa mga nahuli. Eh di siya yung kumuha. Oh, dito muna ako kay Colonel Leandro Gutierrez, Chief of Police of Kawayan, Bulacan. Good morning. You are the Chief of Police until now. Yes, sir. I am the current Chief of Police of Megawayan City, sir. I was You- designated there, sir. Ito, patuloy tayo kay Rhino Rapa. Are you familiar with POV Security Agency Incorporated? Yes, Your Honor. Yan, tinatanong si Rhino Rapa kung pamilyar siya sa POV Security Agency Incorporated. Yes, Your Honor, sabi na. Sinong may-ari nito? My wife is part owner of that. She's one of the shareholder and one of the incorporator, Your Honor. Kasama dito ang wife mo Yes, Your Honor. sa mga may-ari. Yes, sir. Now, totoo bang information na nakalap nitong committee na ito na kayo ngayon ang naggagwardya sa mga sabungan ng pitmaster ni Atong Ang, yung Manila Arena, Arena, yung sa Laguna, Santa Cruz. Lipa Arena, At si Lipa, saka yung Batangas. sa Santa Cruz, Laguna, kung saan doon nawawala itong mga tao na ito. Kayo daw ang security provider doon. Kayong security agency ninyo ang na-deploy doon. During the time ng mga nawala na incidents, Your Honor, hindi pa po ang security agency nila, Mrs. Confirm ha, sabi ko ha. Nung hindi pa natitigil yung mga nawawala, ay hindi sila hindi sila yung naging security agency ni Atong Ang. It's just take post February 15th, 2022, Your Honor. So Ah. during the time of missing incidents, Your Honor, POV Security Agency is not the one providing security for as Okay. those mentioned, Your Honor. So very clear na nung panahon na nagsimulaan yung mga sabungero, ay yung security agency nila ni Ryan Urapa ay hindi pa yung may hawak. Pero matapos na wala nang nawala, ay sila nang pumalit. So okay, pakinggan natin. So kailan kayo nakakuha ng kontrata with the pitmasters or yung This year, kumpanya ni Atong Ang na kayo ang mag-provide ng security guards doon? Your Honor, February 2022, Your Honor. February, 2022, Your Honor. February pakitanggal 22, na yung Hindi kwan ko mo lang para sure. maklaro. nagsimula sila, ang agency nila binigay ni Atong Ang sa kanilang kontrata February 2022. Tapos na yung mga nagkalawalaan. Wala nang nawala. February 2022. Yes, Your Honor. And the last incident of missing persons was January 13, 2022. O yan ha, klaro. Siya rin ang nagdukot niya ng nagpadukot. O siya lang nagdukot ng last incident. Hindi ko po alam yun. Your Yes, Honor. that's
the record of this committee. January 13, 2022, then Ba, January 13, 2022. Yan ding araw na matay ang kapatid ko na nurse sa Texas. January 13, 2022. nag-take over kayo as security provider, security services provider ng lahat ng mga arena ni Atong Ang sa anong date yun? February. Your- February. Hindi ko lang sure, Your Honor, kasi hindi naman ako part ng... February 2022. Yes, Your Honor. Grabe, may reward pa si Atong na sa kanya. Ha? Hindi kaya ito'y reward ni Atong Ang sa'yo sa yung mga pabor na binigay mo sa kanya, yung pagbigay sa'yo ng kontrata? Diretsahang tanong. No, Your Honor. Hmm? This is a legitimate business, Your Honor. Hmm. You have to apply or bid for such contract to be rewarded or awarded to you. Wala namang bidding dyan. Private entity yan eh. So, such allegation na sinasabing reward, hindi po, Your Honor. Alam mo, Ah. I have nothing against you doing business with any clients. Kahit sa Atong Ang man yan o kung sino ang pwede mong kanegosyo. Wala kasi sa akin, I even encourage you to do business para hindi ka mangungurakot. Ay, hindi ako hindi ako komparmi ng polis, papayagan mo magnegosyo. Because of that, may conflict of interest pa to. Ang conflict of interest na dyan, siya ay nanilbihan kay Bato Sekreto, kay Atong Ang Sekreto. O ngayon, bakit siya binigyan ng ano? Marami namang mga security agency. Bakit yung security agency nabibigyan? Kung yung ikaw ay pulis, engage ka sa negosyo, maganda yun. Para Hindi maganda yun. Bawal talaga. alalay sa income mo. Kahit na malaki na yung sweldo mo, you do business, basta legal lang. Hmm. You encourage you to do that. But itong mga coincidence na ito, very kung yung mga instant coincidence na ito. Hindi nagkataon lang. Hindi pwede sabihin na nagkataon lang. Very suspicious. On my part, huwag mo ako sisihin dahil police rin ako na kagaya mo na marunong magsuspitsa na something wrong is maybe happening behind the scene. Na dati ang kakontrata dyan na security agency na nagugwardya sa mga arena ni Atong Ang ay sabi nila dating NBI, ex-NBI, tapos tinanggal, ngayon ikaw ang pumalit, yung agency ng asawa mo, not necessarily yung agency ng asawa mo. Pero after all those incidents na nangyayari, kaya ako, with my malicious mind, forgive me, I'm malicious, dahil dati rin akong pulis, marunong rin ako mag-isip, naisip ko tuloy na baka reward ito ni Atong Ang sa'yo dahil sa mga pabor na binigay mo, services na binigay mo sa'yo, whatever services na binigay mo sa kanya. Yun lang sa akin, ha? Yes, Your Honor. Don't get offended. Pareho tayong pulis. Yes, Your Honor. Nakakaintindi ka kung paano, how does a policeman thinks. Yes, Yeah. Your Honor. Senator Tolentino, go ahead. Chairman, my curiosity just was broadened and triggered by your line of questioning. I'd like to ask the Chief of the Philippine National Police, General Carlos, and probably I'm alerting the representative of the Secretary of Justice. Is this allowed under existing PNP Hindi dapat allowed policies? yan. Is there a conflict of interest wherein a police officer not yet retired from the service is allowed to have his wife be part of the board of directors of a security agency being supervised also by the Philippine National Police? I'm sure, Colonel, wala rin naman akong masamang bagay tungkol sa'yo, but you might have classmates being part of the, ano ba yung agency na PISA, ano ba yan? Anong tawag doon? Socia? OBP. Hindi po, yung nagsusupervise ng yung Asosya. Socia. Socia.
I'm sure you have classmates, you have future classmates who will be there, and who knows, in the near future, you might be a member or even the head of SOSYA. How is this, General Carlos? Is this allowed? Is this a potential conflict of interest issue na yung nasa serbisyo pa ay allowed yung asawa niya kahit bukod yung asawa, knowing fully well the conjugal nature of a business entity, pinapayagan ba ho ito na magnegosyo yung asawa na nasa O serbisyo yan, pa? O wala pa. hindi ba dapat hintayin mo na mag-retire, umalis sa serbisyo bago pumasok sa security agency? General Carlos, sir. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Sa amin naman po ay napapayagan po yung amin pong asawa o kamag-anak as long as legitimate po yung business. At ang iniiwasan nga po namin doon ay magamit yung impluensya, maaaring impluensya ng isang pulis doon sa negosyo. So, very clear na po niya kapag ito po ay hindi po doon sa pulis, napapayagan naman po yun. Ngayon, kapag magkakaroon po ng conflict of interest, doon naman po pumapasok yung pulis na nagdadivest siya kung meron din po siyang negosyo na maaaring na magamit po niya yung kanyang... Basta kako, total ban na talaga. Kasi kita mo nga ang ginawa dito. Oh. Ito, proven na to. Si Orapa po ay proven na siya na siyang pumatay, siyang Birdugo. Siya po yung hari ng Birdugo gang ni Atong Ang. So, kita mo parang mukhang anghel yung tenyente. Pero, sinabi ni Dudong Patidungan, nang dumating siya doon nagsimula ang pagpatay sa mga sabungero ng mga TUP. Yung sinabi niya. Tama, pareho kami ng isip ni Ben Reclamador. Hindi talaga pwede mag-miss kasi kita mo, bakit siya gumalaw, napapatay. Wala sa kanya sa trabaho niya yon. To the extent na dudungisan niya yung uniforme niya. Kasi may hinahabol sa negosyo. Ganun lang kasimple, may conflict of interest na talaga. Kasi kung wala ng negosyo niyan, I doubt kung tatanggapin niya yung kahit may 2 million a month pa na siya na sweldo. O yan, dyan lang muna. Pandemic po yun at nangyari. Pandemic po lahat nangyari. So, ganun po yun. So, mag-shoutout na lang ako. Si Hope Brent, magandang gabi. Rudy Rabi, magandang gabi. Edgar Nacion, good evening. Tapos si Rosalina Llanes, sa sarap. Si Sara, ang sabihan mo na sumunod sa batas, bastos naman ang mga sagot mo. Ang pinag-usapan, yung impeachment, hindi isunod. Lahat naman tao, sabihan mo sa tao, pati anak mo, na sumunod sa batas, pati asawa mo, pati mga kamag-anak mo, lahat mo, marami tao po na hindi sumusunod sa batas. Okay? Mali ata yung mga argumento mo, Rosalina Llanes, babae naman pangalan mo. Mali po yata yan. Ang pinag-usapan lang sa impeachment, hindi sumunod sa batas o hindi. Ang layo po ng argumento mo, pasensya ka na. Rudy Rabi, Romel Garcia, arrest now Atong and Gretchen Barreto. Tiyak, dapat lalabas, dapat ang kasunod. Sa Valerie Serna, Rudy Rabi, Mango, ikaw din magsabi ng magpapalaya si Duterte. Bakit di mo na tinatalakay yung bagay na yon? Ang magpapalaya si Duterte, ano ibig sabihin? Sa sunod na lang, kung may topic, hindi naman araw-araw magsasawa ang aking mga subscriber ko, karaw-arawin ko yan. Ben Reclamador, Mango, nakaw pa, lumalalim ang kasangkutan pala ng isang bato at Davao Boys. Wala po kinalaman si Bato rito, pasensya na po kayo. Hindi po ako patas lang po tayo na pagtingin. Hindi po ako kagaya sa marami diyang marumi. Tigilan na po natin mag-akusa kung wala po tayong ebidensya. Okay? Kasi yung pag-akusa na walang ebidensya, lumalalim ang paniniwala nyo kahit wala. Naniniwala kayo na merong milagro. Iklaro ninyo na hanggang paniwala lang kayo. Pero wala kayong ebidensya. Ganun lang po yan. Kasi hindi ko naman kayo mapipigilan sa paniniwala ninyo, base sisa. 'Di ba? Base kung ano nakita ninyo.
Kaya pasensya na po Mango, wala pong kinalaman ang Davao Boys kay Atong Ang, okay? Wala pong kinalaman yan. Ginagawa lang nila kasi pinapasok nila sa politika. Ibig sabihin, namumulitika ka rin, Mango. Mumajer, dapat makasuhan ng mga ganid na pera tulog ng pera tulad ng mga PNP ng mga opisyal na to. So, Mylene Childers, napakasayang ng isang katulad ni Mr. Rapa na mas maraming matutulungan na Pilipino nang dahil sa pera naging kriminal. Tapos Roderick de Guzman, Periani ba to? Yung Senate hearing, hindi naman peryahan, bastos naman yung salita. Matuto naman po tayo magsalita ng disente. At matuto tayo mag-akusa, sabihin nyo lang na paniwala ko. Pero kung may ebidensya kayo, banata natin, basta may ebidensya lang tayo. Sa Ben Reclamador, pero bakit natanggal ang mga dating pulis noong 2022? Ay, tinanggal po sila dahil sa kaso ni Juan. Kasama si Urapa tinanggal. Tinanggal po sila ng Napolcom dahil nagdesisyon na Napolcom sa kinaso ni Dondon Patidungan na ang ibig pong sabihin na niwala pong Napolcom na malakas ang mga ebidensya ni Dondon Patidungan laban sa lahat ng pulis na yun. Tinanggal na po sila sa pagkapulis. Hindi na po sila lahat pulis. Pero nakaipon na ng pera yan. May 2 million naman kaya Tatong. Dapat doon pa kinasuhan. Ang problema niyan, Ben, ay hindi na kan. Ngayon lang may lumabas na testigo eh. Sa Ben Reclamador, sino ang tawag? Yung tawag kan kaklase ko sa high school. Melvin Mark Pineda, katuto, napakabubo naman ng mga nanonood sa inyo na nagko-comment na pilit dinadawit si Senator Bato 30 sa issue na to talagang sinasabi na wala pong ulitin ko lang po, wala pa tayong ebidensya na magpapakita na ang sabong na pagpamamatay ay may kinalaman na may dikta si Duterte. Ang papel lamang ni Duterte diyan ay ganito. Sa panahon niya naging presidente, nagkaroon ng prangkisa ng isabong. At ang speaker ng House of Representatives na nagkaroon ng isabong ay si Lord Alan Velasco. At ang Senate President na nag-aproba ng prangkisa ay si Tito Soto. So sino ngayon? Si Duterte ba sisihin nyo yan? Mukhang hindi na, mukhang malayo po, di ba? So, tingnan na lang natin sa aspeto na sa panahon kasi ng pandemic, lumabas yan. At walang kita, walang negosyo, at walang buwis na nakulikta ang Pilipinas. Kaya pinayagan din yan ng mga congressmen at senador na magkaroon ng isabong. At 640 a month po ang binabayad ni Atong Ang sa pamahalaan natin ng dahil sa isabong. Alam ko, dinadaya pa ni Atong Ang yan. Kasi bilyonaryo na siya eh. Laki na kinikita niya. So, si Ben Reclamador, I think hindi pwede ay ang mag-business sa gabi. Tama, andun din po ako. Pag ikaw ay mamili ka na lang. Pag panatili ka bilang opisyal ng bayan, pero bitawan mo mga negosyo mo. O magnegosyo ka na lang, huwag ka na sumali sa mga pamamahala sa bayan. Tapos, ayan ni BBM ang total ba ng online. Yung nga, nagtataka ako. Mukhang naniniwala ako, pero inaamin ko, wala pa akong ebidensya na ang dahilan na pagpasara ng mga pugo ay gustong kontrolin na ngayon ng grupo ni Romualdez ang mga pugo. At sila naman ang pugo nila na tawagin nilang lisensyado na mga online games lang ang kanilang ipapatakbuhin. Kita mo wala na daw online games pero may bumibira pa rin na patakbuhin kagaya ni si RB Benitez, congressman sa Bacolod City, na naging mayor sa Bacolod City, naging bilyonaryo sa mga online games. Ay, so paano pa ito magkaroon? So Regine Ford, well said, no? Mofam Dawson, good evening, Katoto. David Baruj, present po attorney, watching while breakfast before going to church. Ay, so, saan ka lugar ka? Mukhang sa US ka. So, your church day ngayon. Day, Rosalina Llanes, anong kinalaman ni Sara sa content ni Dr. To? Wala ka na bang alam na hindi DDS? Matila, basta ako tamang nood ang habang nagmagagawa ng tinapay. Nagagawa ng tinapay. Okay, David Baruj, kasalanan niya ng mga abogado, ng mga lawyer, ng senator. Sila ang
nagsulsul na mali na ipayo ang boss nila. O nga, kaya nga, inaprobahan nila yung ano. Pero in fairness naman kay Bato, para matigil na yung inyong haka-haka, o paniwala na lang, sabihin natin paniwala, na si Bato ay may kinalaman sa Isabong. Wala po. Bakit? Una, siya nag-imbestiga. Hindi niya, kita nyo man mga tanong niya, sincero mga tanong. Kita mo, kung makita mo yung mga, balikan yung mga hearing, pag tinatanong niya malalim mga tanong, mabibigat ang tanong niya kay Atong Ang. Pinaamin niya si Atong Ang. Panghuli, nagpalabas siya ng report na imbestigahan si Atong Ang. Ang problema, sinong hindi nag-imbestiga? NBI at saka PNP. Kaya kung may kasalanan naman dyan, NBI at saka PNP. So, what is important is, dahil sa rekomendasyon ni Bato sa hearing niya, ay nakasuhan ang 6 na security guard doon sa Manila Arena na may kinalaman sa pagkawala ng 6 na sabungero doon. Yan ang resulta ng investigasyon ni Bato. Ang problema lang dyan, hindi nasama si Atong Ang. Okay? So ngayon, kung bakit hindi nasama si Atong Ang, yan po ay problema ng investigasyon. At noon, panahon na yun, ay si Julie o Dundon Patidungan ay kakampi pa ni Atong. Kaya hindi pa siya tumayo. Akusado pa si Judy Patidungan noon. Ngayon siya lumabas na yan ang napakaswerte para sa Pilipinas, yung lumabas ang kasama sa sindikato. Kasi walang ibang nakakaalam ng trabaho ng sindikato, kundi mismo yung taga-sindikato lang. Si Mango, alam ni Bato ang kalakaran na ganyan dahil namamayagpag si Michael Yang. Ano naman kinalaman ni Michael Yang kay Bato? Si Michael Yang, ang sabi po ni Las Cañas, si Michael Yang ay droga, hindi sa games, hindi sa sabong. Okay? Mango, pag-isipan mo naman ang maayos sa sagot mo. Ako'y naawa lang ako sa inyo. Comment kayo ng comment, lumalabas, buti lang, hindi totoong pangalan mo nakalagay. Lalabas kasi mga bubo kayo. Kapag mga comment nyo ay walang malayo, dapat i-connect naman yun yung maayos. Okay? Ang si Atong Ang, pag sinabi mo drug, yun, pwede pa yun siguro kasi si Michael yan sa drug siya inaakusa ni Las Cañas at saka ni Colonel Asierto. So, si Tito Soto, si Tito Soto nag-approve yan sa panahon niya na siya yung Senate President. Joffrey, iba dito, nanood nga lang, di pa namaan ang topic, kung ano ang topic, ang yung mga comment. Desperado talaga ang Pinas nung pandemic kasi kailangan ng pera kaya inaprubahan pero pinasara din ni Duterte noong May 3. Actually, May 3, 2022 bago mag-eleksyon. Naalala ko na pinayagan uli ni Duterte ang pagmimina yung noong pandemic kasi nga madaming nawala ng trabaho. Desperate moves talaga yung time na yun. Hindi na siya PNP chief noong time na yun. O tama, hindi na senador na siya. Kaya wala na siyang kinalaman doon sa Isabong na yun. Ang Isabong po, panahon ng COVID. Ang COVID nang simula po 2020. March 16 to be exact, 2020. Sir Erwin Tulfo, kakampi pa ni Atong Ang. O dati si Erwin Tulfo, kaya isang senador dyan, madadamay talaga yan. Si Ben Reclamador, pwede pa si Bongo ang kumita sa Isabong, hindi nakakarating sa presidente ang papel, kung hindi dadaan, pwede natin sabihin na siya nagpapabilis ng prangkesa. Kasi ang mga prangkesa na batas ay hindi bibilisan ng congressman at saka mga senador kung walang request sa Office of the President. So, Romel Kaangbay, sa magandang gabi po at sana ay magdasal tayo, maaral pa ng Sunday ngayon, bigyan natin ng pagpugay ang Panginoon. Maraming salamat.